Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang lingkod, si Jomer Makinay, and today we'll be discussing yung internals ng ano ba to? Gen 8 gearbox, or which is commonly yung kadalasan ng laman ng lahat ng mga M4 units, AR units, kahit nga M24 na yung Gen 8 gearbox at mga iba't ibang kadalasan ng gel blaster dito nagmula. Ito yung pinaka-common. So, ito yung gagamitin natin for the explanation video. Kung ano to, para saan, at ano ang dapat palitan. Okay? So, mag-start tayo dito kay motor. Ang motor ay nahati sa iba't ibang sizes. Ito yung 460 size. Oops! Ito naman yung 480 size. Kung ma-up, ay, nilakas ng magnet. Kung mapansin nyo, mas mahaba tong 460 ng konti. Ito, 480, 460. Lakas ng magnet nitong ganda. Ito yung 460. Ay, 480 size, 460. Tapos, ang hirap tanggalin. Lakas ng magnet nito Meron tayong tinatawag na long. Ito, parang mid. Tapos meron dito yung hanggang dito lang yung motor. Wala akong yata ngayon dito. Ang tawag naman doon is yung at naghang. Long, mid, short. Yung pala, short. Yun yung short na motor. Sa motor, merong cases na, ito yung stock motor merong cases na high speed o high torque. Ano difference? High speed, mas mabilis ang kanyang RPM sa specific na voltage. Let's say, kunyari, 20,000 RPM siya sa 7.4 volts. Pag tinasa mo yung voltage, mas mataas din ang RPM niya. Meron naman, pag high speed kunyari high speed yon. Sa high torque naman, kunyari is 15,000 RPM sa 7.4 volts, pero mas malakas yung hatak niya. Kaya niya yung mga matitigas na spring kahit ganun lang. Yun ang kadalasan ng difference ng high torque o high speed. Kung sa kotse o sa motor, sa first gear, mas malakas ang torque niya. As in, kaya niya umakyat ng bundok. Pero mas mabilis yung capability dun sa high speed. Let's say gear 4 or gear 5 pataas, gear 4 pataas. Ito, generally, as long hindi ka magkakabit ng matigas na spring, okay na to na stock. Mararamdaman mo naman pag once na nangainit na to, it's either kulang yung battery, hindi kita pala yung battery. Yan. Ito yung mga stock battery Stock na pwede na, pero meron din na tulad nito na cake rating nga lang to 2800, pero sa depende dun sa anong setup mo, pwede na to. Okay, so yun, motor. Susunod naman is yung mga common na upgrades ay tinatawag na gears. Sa gears is meron yung ganito na metal at nasa yung nylon ko. Wala, naitabi ko na. Meron din naman yung, itong unit na to, Buhan MK8 from Hydro Blasters MNL. Metal gears na to. Ang laman nito, metal gears, master piston. Mas matibay to sa usual na nylon gears o plastic na gears. So, mas matigas na spring ang kaya niya. At mas durable. O generally, naman talaga yung mas durable. Pag metal gears. Siyempre, pag yung sa metal gears, may iba't ibang klase ng material yan. Ito yung tinatawag na pundidong bakal na gear set. Kaya ito ay pwede na. Meron din mga gears na mas matibay, yung mga CNC type na gears. Mas mahal ito kasi generally nasa 300 pesos isang set Pero yung mga CNC type na gears nasa 700 pataas kahit stock ratio lang. Okay. Doon naman sa stock ratio, natutuloy ko nila is tong ratio nito is 1/18. Ang ratio is nagdedepende sa dami ng ngipin nito. Daming ngipin. Nakalimutan ko yung formula makikita nyo na lang dito yung link ng nagde-describe ng stock ng ratio na magde-determine kung gaano karami yung it's either sa high speed, high torque. Sa airsoft kasi meron kami super speed 1/13, high speed 1/16, yung normal 1/18, ang susunod
30 super torque up, then ultimate torque up is 1/40. Yun yung ratio ng dami ng ngipin. Mas maraming ngipin, ibig sabihin mas maraming ikot to bago siya mapagalaw. Mas maraming torque. Siyempre, pag mas maraming torque, mas mabagal naman yung kanyang ikot. So, yan is kadalasan talaga is yung combination ng battery, motor, gears. Dapat makuha mo yung tamang combination ng torque at ng speed ng unit. Hindi pwedeng puro bilis lang. High speed gears, high speed motor, hindi pwede yun. Usually, high speed gears o high speed, ano pangalan nito? High speed motor, high torque motor. Para mabawasan to ng torque, ito babawi. Pwede rin naman, sa case na to, pwedeng torque to, as in talagang chicken sa battery, yung drain niya, para paikot ng mga matitigas na springs, mas kaya nga na, mas efficient sa, pero grabe naman ang bagal na rate of fire mo. So, it's a combination talaga. Okay? Tapos, gears, yan. Ito yung usually na common upgrade, depende sa unit mo. Yung metal gears. Next naman is yung tinatawag na spring. Okay. Ang spring is dito nakukuha o dito nagde-determine kung gaano kabilis, gaano kalakas yung unit mo. Na in which sa Pilipinas, ang ginagamit natin is yung feet per second kasi naging US colony tayo eh. Ang feet per second is yung gaano kabilis yung labas ng bala dito sa barrel. Ito yung acceleration niya palabas. Hindi yung ibig sabihin mas malakas ang FPS mo, mas malakas ang tama niya sa tao. Hindi yung ganon. Medyo mahaba-habang discussion yun sa ibang video na lang yun. Pero siyempre, habang tumitigas ang spring, mas nahihirapan ang gears at motor para paikutin siya. Pag mas matigas ang spring at kulang to, kunyari stock dalawa, ang magbibit-bit nun yung battery. Kaya nga sabi ko nga kanina, kung matigas ang spring, either lagyan mo ng torque dito, o mas malakas ang torque dito, o malakas ang battery mo. O kung gusto mo, may torque dito, malakas ang battery mo, hindi hirap yung setup mo. Base dun sa setup mo, madedetermine gamit ang wattmeter na, ewan ko saan nakalagay, yung, ito yung picture, wattmeter, na kung ilan yung amperahe na ginagamit mo sa per shot. Kunyari, 10 amps per shot, mga ganon. Base sa amperahe na ginagamit mo per shot, doon nagdedetermine naman kung gaano tatagal ang battery mo. Ang rule of thumb is 1 mA 1 shot. Pero depende sa setup mo, pwedeng kulang yon o sobra yon. Pero ang sasabihin ko sa inyo is pag once na ginagamit nyo yung unit nyo, ang palagi nyo papakiramdaman is yung battery mo. Kasi pag ang per shot, ang battery mo ay nangangainit, hindi yun good sign. Okay? And generally dapat, pwede kang mag-semi ng 3 beses na hindi, 3 hanggang 5 beses na hindi nagiinit ang battery mo or hindi nagiinit ang connector mo. Okay, mamaya dadaan natin yung connector. So, okay, battery yan, ito. Ito naman, ito pala, bevel spur sector. Tama, no? Bevel spur sector, BSS. Ayan. Ito naman, ang tinatawag na anti-reverse latch. Kasi ang gears mo is pag umikot yan ng ganon, ano ba? Ayan. Tapos, hindi mo siya natutodo. Ang kadalasan nito, babalik to diretso. Magre-reverse siya pabalik. Mabalik, ganon. Balik. Siyempre, ayaw mo nun. Kasi tatama yung sa motor. Mabalik ang current, papunta sa battery, posibleng masira. Kaya meron tayong tinatawag na active reverse latch. Pwede mong gawin pa unti-unti. Itong bevel gear, meron siyang notches dito. Yan, dyan tumatama yon para pwedeng ikot, konti, hanggang makaikot siya. Ito, ay, tumalsik. Isa sa mga masakit sa ulo na part, dahil ito yun nga, sabi ko nga, may kadalasan na lumilipad. Lumilipad to pag mali yung kabit. Kaya maganda dito yung mga haba tong yung kanyang pin para tagusan, wala siya masyadong play. Ito hindi to masyado ina-upgrade as is lang to. Pag nasira yan, kadalasan nga sa mga setups ko plastic lang yan eh. Dahil nga galing to sa upgraded na metal, mapapansin mo yun dito, unti-unti itong mauubos. Pag ang unit mo pag bumarel at bumabalik siya, parang
gumagano sa pabalik, ibig sabihin, nagasgas na ta. Then, saka mo siya papalitan. Kasama naman sa Metal Gear set, mga tulad, na nandito sa link na to, pwede mo na siyang palitan na lang na as is. Mura lang naman yan. Next is sa piston body. Sa piston body naman, ang kadalasan dito ay, ang importante dito is yung meron tinatawag na metal tooth. Bakit metal tooth? Kasi metal to metal, mas tatagal siya. Kasi pag metal gears ka, tapos plastic piston body, si piston body, kakainin naman, unti-unti. Lalo na pag yung high-speed setup. So, generally, dapat metal, kung metal to, metal din to. At sinishave tong second tooth. At kung mas mabilis ang setup mo, meron hanggang yung sa third tooth, binabawasan ng kalahati. Depende. Sa piston body mo makikita kung may problema ka sa setup. Kasi makikita mo dito yung wear and tear. Nakikita mo dyan. So, isa yun sa mga dapat tignan. Okay. Ang isa din dito sa piston body, may general consensus is mas magaang, mas maganda para mas mabilis yung rate of fire kasi yun yung labas-pasok eh. Yung sa akin, yung iba kasi since ginagamit ko sa airsoft, meron yung bearing dito sa loob na pwedeng makatulong sa pag pre-compress ng spring additional FPS, pero depende yun. Hindi yun required. Hindi na pala nito. Ang hirap sa mga gawa ng Chinese eh. Sobra-sobra yung lubricant. Anywho, ang susunod na part naman ay okay naman. Itong piston head, generally hindi to ina-upgrade. Dahil as long na matibay pa to at wala pang cracks, pwede na yan. Yung iba, katulad ko, dahil nabili ko to na may kasamang may bearing sa loob, napapalitan. Pero generally, okay lang to hanggat hindi pa nasisira. Ang pinaka-importante dito is yung O-ring. Ang O-ring is dapat maganda yung seal sa cylinder. Ang pag-testing noon ay cylinder, tanggalin natin to. Hold. Then, lagay dito. At dapat meron niyang tinatawag na seal. No? Kung mapapansin, hindi siya dumidiretso. Pag yan merong singaw dito, singaw sa cylinder head, pag pinasok mo yan, dumidiretso yan. Diretso. Bad yun. Since ito ay good yung seal, okay na to. So, hindi na to need palitan. Ito pala ang cylinder. Type 0 ah. Ang cylinder is siya yung dinadaanan. Dito magdedetermine kung gaano karaming hangin ipoproduce niya para sa barrel. It's either to may buto sa gitna, dito, o dito sa dulo, tip hole. Depende. Pero meron yung ratio chart na katulad nito. Ito is para sa airsoft, pero pwede rin naman itong gamitin sa gel blaster. Itong reason kaya pinapalitan din itong nozzle. Kasi, di ba sabi ko kanina na compression test, hawakan ganyan. Todo, ito. Hold. Ayun, no? Yung sasabi ko na merong singaw. May singaw yan dito. Diyan. Kasi, meron ditong play. Ayan, hawak. Diretso. May singaw. Dito. Kaya. Hindi na ikot. Dito talaga. So, yung iba nito, ito pala yung tinatawag na nozzle. Cylinder head, nozzle. Sa nozzle naman ay meron ka mabibili na may O-ring dito. Para mas maganda yung seal. Tara dito. Ako, merong mga tao na gusto bakal to. Pero generally, hindi ko yung recommended kasi nga, ang gearbox ay plastic, posibleng masira. Next one, piston, cylinder. Ito pa pala. Sa nozzle ay, ito is very specific to per unit. Or per gearbox. Since Gen 8, ito pala yung, ito yung upgraded na unit. Ang sinasabi ko nga na bakal, meron dapat yan ay same or konting-konting mas mahaba lang as in less than a millimeter or length. Kasi pag masyado mahaba, posible kang mag-cause ng misfeed or hindi talaga mag-feed. At bago kayo mag-order nito, na make sure na tama na pang
Gel blaster. Ito yung dalawang cylinder head. Make sure na ang order nyo ay pang gel blaster. Ayan, kung mapapansin may rubber part. At mas malaki yung dulo. Or kasi posible kayo magkamali, makagamit kayo ng pang airsoft. It looks the same. Diba? Pareho. Pero magkaiba doon sa nozzle length. Yeah, ingat. Sayang yun. Ayan, no. Ano? Hindi na. Okay yan. So, yan. Nozzle. Sa susunod na ito. Tappet plate. Tappet plate is ito siya yung nahila sa nozzle. Ito yan. Pag ito umikot ng gears, ito tatama dito. Pag ito tumama dito, ihilahin niya tong nozzle padiretso para pwedeng umakyat ang bala. Kung saan umakyat ang bala, iikot yan dyan, haharap ulit. Ito, papasok, pak, hangin. Lalabas siya. Ito yung kung paano yung setup ng unit. Ang tappet plate ay ang mga depende sa unit, very specific to. Ito din, itong Bohan MK8, meron siya ditong notch para posible siyang dito tatama yung tawag dito bolt catch. Fake bolt ang tawag dun na para kunyari may blowback, gumaganon-ganon. Kikita ay, sorry. Kita siya na kunyari gumagalaw yung fake bolt. Kasi yung fake bolt niya, lagay ko na doon sa ano yun. Para sa akin wala ka kwenta-kwenta yon. Na remember, yung ibang tao tuwan-tuwa doon, pero sa case ko ayoko nun. Kasi nga ano siya, additional na pabigat sa unit. Kasi ito, magkakaroon siya na additional na nakakabit dito. So medyo may hirapan to para gumalaw. Kaya tinatanggal ko yun. Depende yung dito sa design nito sa unit. Yung iba naglalagay pa katulad ko, naglalagay ako dito ng delayer na nahulog na yata lahat yun. Ito pa isa. Yan. Naglalagay ng katulad nito delayer dito sa part na to para pag ito ay humila pabalik, mas matagal siya bago bumalik ulit dun sa return position. Mas meron time para umakit ng bala. Depende, lalo na pag yung nag 11.1 ka, kadalasan kailangan lagyan ng delayer para meron time para makapag-load pa ng bala. Okay? Next, barrel, piston head, ganyan. Oh, ito. Ang mga hindi nakikita. Alis ka muna. Ito naman, ang tinatawag na cut-off lever. Cut-off lever ay yun yung gumagalaw ng para umukoy yung gumana yung semi. Para siya gumagana. Kung mapapansin nyo, meron tong notch dito sa ilalim. Pag ikot nyan, during sa time na dapat nang magtanggal yung semi, pag yung spring na yun na nandito ay nakadikit sa kanya, or nakaganito, yan, nakaganyan. Ano yan, pag ito tumama, di ba? Ito, likod. Pag ikot niyan, tatama dito. Kahit tumalsik. Sorry, nakakabit pala yung battery. Tanggal ko muna ito. Pag once na kinabit mo, tatama to dito. Iaangat niya to. Yan, tumama. Iaangat niya tong trigger. Madi-disengage yung switch. Mamamatay siya. Yung gumagamit ng semi. So, dapat itong cut-off lever, pwede itong gumalaw. Yan, ayos. Galaw. At na, ano yung camera. Sorry po. Ayan, gumagalaw siya. Dapat free. Kasi pag nahigpitan mo to, pwede yan na hindi na gumalaw ever. Okay, make sure, may pre-play yan. Pero na to the point na matatanggal siya. Isa din to sa mga, nauubod. Dahil nga, ito, tumatama dito. Unti-unti yan, mauubos yan na mauubos. Hanggang hindi na gumagana yung semi mo. Okay. Next one is itong switch assembly. Switch assembly is galing from the battery. Battery, pupunta, kuryente, pupunta yan. Is ito yung magti-trigger sa kanya. Ito yung pinag-short para bumarel yung unit. Ang isa sa mga kailangan yung tignan dito is make sure na yung trigger ay hindi sunog, malinis. Kaya every time na bubuksan mo yung unit, linisin mo to. Makita mo yung picture dito na nasunog na dahil nga sa yung gumagamit. Medyo
mabait. Hindi, bata kasi, kaya okay lang. Okay. So, ayan, tonto, ikot. Next one is yung tinatawag na, ito yung diode to para sa magazine prime. Ito yung, nasan yung prime button? Prime. All you need is prime. Ito. Kita ba? Yan. Ito yung prime button is naka-parallel to dito sa switch. So, ang design nito is pag ginamit mo yun, pinindot mo to, dadaan yung positive charge dito, pupunta sa diode na to, positive, mag-short to, dadaan yung papunta dito. Magka-prime siya. So, habang ginagamit mo, pwede siya mag-prime. Sa case na to, ay ito bypass switch to eh. Basically, nito, para lang sa prime. Pag ito pinindot mo at pumuputok yung unit mo, sunog yung MOSFET mo, mayroon ka nag-short. Kaya, something to think about. Okay? Ito pa pala. Ang sa naalala ko, sa bevel gear, make sure na tama yung motor height. Lalo na pag nagpalit kayo ng gears. Kasi pag mali yung motor height, dapat kasi dyan, parang ganito siya. Kita ba? Ayan. As much as possible, tama yung motor height. Pag mali kasi, aakyat yun ng ganyan, either tatama or sobrang taas, gagasgas yan dito. Generally, dapat tama yan. Pag sobrang baba naman, baka naman hindi kumagat or mataas. Sobrang taas, konti lang yung kagat, pupudpudin nila yung taas. Dapat meron yung tamang timpla. Yung dun sa tamang timpla, it's either masiset yun ng motor height, or tinatawag na shims. Kita ba? Yan, shims. Ang shims naman is siya yung nakalagay dito sa gitna ng gearbox. Siya yung parang spacer para hindi gumalaw yung gears ng ganon ng ganon sa gearbox. Kasi pag wala yung spacer, posibleng tumaas habang gumagamit. So, make sure na tama yung shimming. Meron din po akong shimming guide dito sa menu sa link na to. Okay. Next one. Ito, yan, sa battery. Sa battery natin ay nagdedepende ang madalas nyo titignan dyan is yung voltage. Since kadalasan sa atin yung lithium ion o lithium polymer. Then, lithium polymer, ayan, na battery. Diyan magdedetermine kung anong klase siya. Lithium ion is yung itong naka-metal case. Lithium polymer, ito yung malalambot na pwedeng lumobo. Ito kasi hindi eh. Ang importante sa battery is ano yung voltage, ano yung C rating, ano ang capacity o yung milliamperes, amperahe. Diyan nag-determine kung gaano kalakas siya. At ang rule ko ay always get yung pinakamataas na milliampere na kaya mong i-afford. Kasi pag masyado mababa yung unit, yung milliampere mo, hindi magtatagal yung unit. Or lalo na pag nag-upgrade ka ng parts, papansin mo mangangainit siya. Ang goal mo ay hindi nangangainit ang battery mo habang nagsisemi ka ng 5 beses. Pag nangangainit, kulang yan. Or inefficient ang setup. Ang isa din importante is yung connector. Ang connector is dito nagde-determine kung paano ka nakakonect sa unit mo. Which is, ito ay tinatawag na XTXM. Ito yung kadalasan na default. Ang default na to ay capacity nito is up to 5 amps lang, pero 5 amps pataas. Pero since ang pangit-pangit talaga ng unit na to, ay ng connector na to, nangangainit to. Kung papansin nyo, mag-semi kayo 5 beses, hawakan nyo to, mag-feeling warm na to. Ang isang common din na connector ay, ng aking ni-endorse, ay yung XT30 up to 30 amps. Yun yung peak. Pero kaya nyo ng 20 amps na normal, which is lagpas-lagpas na yun doon sa capacity natin. Another way, ay capacity usual na gamit ng unit. Another one is yung XT30, na ito yun naman yung XT60 up to 60 amps. Pero pag sa gel blaster, malabo nang umabot sa ganun eh. Kaya X na yan. Masyado kasi siyang malaki, hindi kasi sa mga unit. Another one is ang long time favorite na beans. Ang beans naman ay
Ito yung above ng XT30. Up to 30 amps din to eh. At also at the same time, madaling hinang, madaling hawakan, madaling tanggalin. Ang problema lang sa kanya, lumuluwag siya kasi meron yung point niya. Ang isa din problema dito ay, diba? Ba't ba ayaw ko na nandin? Yun, malaki siya. So, depende sa unit, pwedeng kasya siya o pwedeng hindi. Meron pa yung isa na hindi ko alam kung saan ko nilagay. Nandito ka ba? Nandito. Ito po ha, Mini Tamiya. Mini Tamiya ang tawag dito ha, hindi reverse plug. Yung mga Chinese na yun, kung ano naman pinapauso eh. Ito yung isa sa mga design to ng Tamiya. Meron nito mas malaki. Ito sa case na to, maliit lang to eh. Itong Mini Tamiya na to ay up to 10 amps. 15 amps, hindi ko maalala. 10 amps lang din to eh. Kaya hindi din to kadalasan pwede sa stock units. Kaya ang recommendation ko din, palitan nyo to kasi magiging bottleneck at mahirap pantanggalin tong connector na to eh. Kaya gusto ko na rin yan palitan. Ano pa ba? Motor, ganyan. Ito. Spring guide. Ito ang humahawak sa spring sa dulo pag nandyan yan. Generally, hindi to pinapalitan. Pero pwede rin naman. Meron kasing ganito na metal na meron dito bearings para additional compression sa spring, additional FPS. Pero okay na yan. At yung dito na tayo sa last part. At ito ang tinatawag na T-piece. Kasi ito, letter T. Sa T-piece is yan yung dinadaanan ng bala. Ang importante, wala ito na nga sabi ko, nahati. Ang nangyari kasi dito is, ito, papasok yan dyan, then buga hangin. So, depende doon sa unit mo, pag kung pangit yung hop up, baka hindi mag-feed. Meron also ditong unit na ito, damage. Mabait yung may-ari nito eh. Ewan kung paano nyo ngayon lang nakakita na damage na ganito eh. O nagkamali siguro ng kabit ng magazine. Whatever. Damage siya. Ito nga. So, dapat tapasok dito yung bala, tapasok yung nozzle, tapasok yung nozzle, pupunta sa dulo, tatama si piston, pak! Hangin, labas bala. Ganun siya. Kaya hindi pwede ng sobrang haba kasi sakto yan doon. Hindi kasi kita nandito eh dahil pwede ka bang hatiin? Ayoko baka masira ko eh. So, T-piece, common part, pero importante din. Make sure na makinis to para akit ng bala ay maayos. And last but not the least ay yung barrel. Ang barrel ay daan ang bala. Kadalasan ang bala is snag fit sa loob para konti lang yung kailangan hangin para pagdaan siya. Paghabang meron siyang partial pressure. Ang problema nga lang ay since ang gel blaster and gel balls ay iba-iba at wala siyang standard, parang ewan, minsan masyadong maliit o masyadong malaki yung bala, hindi siya nakakalabas ng tama. Masyadong masikip, especially yung mga hard gels, magbabara. So, huwag ka gagamit ng hard gels kung hindi ka 200 FPS pataas o 230 pataas. Pag masyado na maliit, liliko-liko yung bala doon sa loob, magiging improper yung lipad niya, or wala kang accuracy, or worst case, magbara sa doon sa loob. Posible yun. Kasi, pagpasok pa lang doon, nagkakadurog-durog na. Hindi na Pasko, may nagpapaputok pa rin. Parang ewan. Anywho, so, yun ang lahat na yata. Ito, yan, nozzle, gears, and that's basically it. Ito yung internals ng Gen 8, Kung meron ako nakalimutan, i-type nyo na lang po sa pangalan nito sa comment box. At kung meron din kayo katanungan, tatry kong sagutin as soon as possible. Okay? So hanggang sa muli, paalam!